Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ang inyo pong intensyon ay ating isinasama sa ating mga panalangin ngayong oras na ito sa ating banal na misa, lalo na po yung mga may sakit, kasama ng ating pagdarasal para sa safety at kapayapaan ng ating mga kapatid na naiipit sa gera sa Middle East Asia. Baka ang ilan sa inyong mga anak o miyembro ng pamilya ay nandoon, sila ay ating ipinagdadasal din. Kasama ng ating pananalangin at pagdarasal para sa intensyon ng ating mga overseas Filipino workers sa buong mundo at ng mga devotees and promoters ng devotion ni Santo Padre Pio. Para din po sa kaluluwa o kapayapaan ng kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay na yumauna, lalo na yung mga humihingi sa atin ng dasal at panalangin para sa mga namayapang mahal nila sa buhay. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ating pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang sa 40 araw na paghahanda sa pagkabuhay at sa pakikinabang namin sa salusalong banal ng paghahaing ipinagkamit namin ng katubusan, ikagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Hali kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nanakit ay siya rin magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapalalakas niya tayo uli. At sa 3 araw, tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik.
Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak natutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita at simbilis ng kidlat ang pagkatupad sa aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip ng handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lumong tugunan, katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Katapatan ang naisin, kalakip ang paghahain. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Magsitayo pong lahat. Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng pangmahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng miting at kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa na may publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng ikapon ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi
ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid kay Kristo at mga deboto ng ating mahal na Santong Padre Pio, lalo na kayong mga naririto po sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio sa Santo Tomas, Batangas. Kasama na natin binabati ang libu-libong nanonood mula sa iba't ibang panig ng mundo, katulad ng mga kapatid natin sa Thailand, yung ating mga devotees na naandyan sa pangunguna ng grupo ni Father Joseph Briones at mga kasamahan niya sa foreign mission, kasama ni Natina at ang Focolare Group, dyan po sa Bangkok, Thailand, Belia Santos at mga Filipino devotees natin sa Hong Kong, sa Guam, sa Malaysia, at sa iba't ibang panig po ng mundo. Kasama na rin nating binabati ang mga kababayan nating nasa Middle East Asia, lalo na po yung mga naiipit sa gitna ng gera sa Saudi Arabia, sa UAE, sa Qatar, sa Kuwait, at sa buong gitnang silangang Asya. Sino po sa inyo ang nakakaramdam na ng pagod sa buhay sa dami ng mga pasaanin? May malubhang sakit, namatayan ng mahal sa buhay, kulang sa gastusin, nawala ng trabaho sa dami ng umaasa, hindi alam kung saan kukunin ang itutusto sa pang-araw-araw na pamumuhay, nagkahiwalay ng kasintahan dahil sa personal differences o nahuli ninyo na mayroong iba, o di kay bumagsak sa board exams, at marami pang iba. Mga kapatid, sa inyong lahat na pagod na pagod na, pagod na pagod na pagod na pagod na, ang ating mga pagbasa ay para sa inyo. Ang ating mga pagbasa ngayong araw ay tila isang mainit na yakap para sa inyo. Mga taong pagod, sugatan, at tila nawawala ng pag-asa. Para sa ating lahat ito. Sa unang pagbasa, sinabi ni Propeta Osias, "Hali kayo, tayo'y magbalik loob sa Panginoon. Pagkatapos ng 2 araw, muli niya tayong bubuhayin." Ang mga pananalitang ito ay nakapagbibigay ng pag-asa sa ating kaluluwa, isip at katawang pagod na sa mga pasaanin sa buhay. Para sa ating mga overseas Filipino workers, ang sugat ay hindi laang pisikal. Daladala na ang bigat ng pangungulila sa pamilya, ang hirap ng trabaho sa ilalim ng mainit na araw, at ang diskriminasyon na kanilang nararanasan, at ang takot na isang araw baka mawalan na sila ng trabaho dahil sa namamagitang tensyon at gera sa Middle East. Para naman sa ating mga may sakit, ang sugat ay ang kawalang katiyakan kung kailan kayo gagaling. Ngunit may paalaala sa atin si Padre Pio. Manalangin, manampalataya, at huwag mag-alala. Paulit-ulit po nating sinasabi yan. Ang Diyos ay hindi nagpapadala
ng pagsubok, at ito'y tandaan ninyo, para tayo ay wasakin, kundi para tayo ay hubugin at turuan na matutong magpakumbaba at nang hindi tayo yumabang sa buhay. Tulad ng ulan sa tuyong lupa, ang biyaya ng Diyos ay darating sa tamang panahon kapag ang puso natin ay pagod na, kapag ang katawan natin ay handa ng sumuko sa Diyos. Sa Ebanghelyo, nakita natin ang pagkakaiba ng Pariseo at ng Publikano. Ang Pariseo ay puno ng sarili, puno ng yabang, puno ng pride. Ang akala niya, kaya niyang mabuhay nang wala ang Diyos kasi kontrol niya ang lahat sa kanyang pag-aakala. Kabaligtaran naman ng Publikano. Ang Publikano naman ay ang tingin sa sarili ay walang-wala at wala siyang inaasahan at isinuko niya ang lahat sa Diyos. Kaya siya ay puno ng Diyos. Yung Pariseo, puno ng sarili, ang Publikano ay puno ng Diyos. Sa mga kapatid nating nasa abroad, minsan sa tindi ng pressure na magpadala ng pera, nakakalimutan nating tao lang tayo. Hindi kailangang maging perpekto sa mata ng mundo. Hindi kailangang tugunan ang lahat ng hinihingi ng mga taong umaasa sa atin. Hayaan nyo din silang matutong tumayo sa sariling paa. Baka merong naririto physically nakagagaling lang sa abroad na nasa ganito ang sitwasyon. Para sa inyo po ang mensahe na ito. Huwag ninyong hayaang umasa sa inyo ang mga taong inyong tinutulungan. Wala pong masama dyan. Pero hayaan nyo rin po silang matuto na tumayo sa sarili nilang paa. Hayaan nyo silang mabuhay at kayang mabuhay kapag wala na kayo. Sapat na ang lumapit sa Diyos at sabihin, Panginoon, pagod na po ako. Ikaw na ang bahala sa akin at sa mga umaasa sa akin. Kung minsan, tama din naman na sabihin, sarili ko naman muna. Ako muna. Baka ito kasi ang nagkukulang sa inyo. Nakalimutan na ninyo ang inyong sarili hanggang sa hindi nyo nakilala kung ano talaga ang pagpapahalaga na meron kayo. Walang masamang isipin ng iba. Pero nakakalungkot din na sa pagtanda ninyo, wala kayong ipon para sa inyong pagpapakasakit o kung kayo'y magkasakit dahil nakalimutan ninyo ang inyong sarili. Tumulong sa inyong kakayanan. Tumulong sa mga mahal sa buhay at sa mga nangangailangan. Pero huwag nyo din kakalimutan na alalahanin ang inyong sarili sa inyong pagtanda upang meron kayong madukot pagdating ng araw na kailangan ninyo ng pagpapagamot. Hindi po masama ito. Ang masama ay maging madamot. Ang masama ay hindi matutong magbigay. Pero yung magbigay din para sa sarili ng panahon, ng resources, at ng pagmamahal, wala pong masama dyan. Para naman po sa mga kapatid nating may sakit, tatandaan ninyo na ang inyong karamdaman ay hindi parusa.
Ito ay isang pakikibahagi sa krus ni Kristo. At tulad ng publikano, ang inyong simpleng bulong na Panginoon, kaawaan mo ako, ay mas malakas sa anumang mahabang dasal na walang puso at puno ng sarili. Alam ni Padre Pio ang pakiramdam ng mga may sakit at ang pakiramdam ng kinukutya at dinidiscriminate. Taglay niya ang mga stigmata, ang mga sugat ni Kristo. Ngunit sa gitna ng hapdi, sa gitna ng pagkapagod, sa gitna ng panghihina at pagsubok na gusto nang sumuko, hinangad niya ang habag ng Diyos at hinangad niya ang awa at kinapitan ang pag-asa na mula sa pananampalataya, hindi ang papuri ng tao, hindi ang expectation ng ibang tao. Sinasabi niya sa atin ngayon, huwag kang mawalan ng pag-asa, lalo na sa pagod na at sa mga may sakit. Kung ikaw ay nasa disyerto ng Middle East o nasa higaan ng karamdaman, hindi ka nag-iisa. Ang bawat patak ng iyong luha ay may saysay sa mata ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay hindi ang ating perpektong buhay, kundi ang ating tapat na puso. Mula po yan sa aklat ni Osias, chapter 6, verse 6. Pag-ibig ang nais ko at hindi hain. Mga kapatid, ang National Shrine of St. Padre Pio po ay isang simbahang walang pader, walang boundaries, walang walls. Abot nito ang bawat sulok ng mundo sa pamamagitan ng ating social media at sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sa bawat pag-antanda ninyo ng krus bago matulog sa inyong mga tahanan at para sa ating mga overseas, sa mga accommodation ninyo sa abroad, o bago uminom ng gamot sa ospital, kasama ninyo palagi at tatandaan ninyo, kasama ninyo palagi si Padre Pio yung bumubulong. Jesus is with you even when you don't feel it or when you don't feel His presence. Umuwi tayong nagpapakumbaba. Umuwi tayong matuwid sa harap ng Diyos. Hindi dahil wala tayong pasanin, hindi dahil wala tayong problema, kundi dahil alam nating meron na tayong kakapitan at paghuhugutan ng lakas. Ang Diyos na mas malaki kaysa anumang ating problema. Santo Padre Pio, ipanalangin mo kami. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog ng tinapay at alak na ito, handog ng iyong mayang sumasamot.
Magsitayo po lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong kagandahang loob, dinalisay mo kami upang sa iyong makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng marangal na paghahandog, maihainawa namin ang iyong ikinalulugod sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagmalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leo na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay
na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang karingan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalan para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Jesus na aking kapatid, sa lupa nami bumalik. Iyong mukha ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po't makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapit, punit-punit ang iyong damit, nawa ika'y mapasa akin, tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po't makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, Ka nagtatanim o sa palengke rin naman, ikaw ay naghahanap buhay. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po't makikilala, ikaw po't makikilala, ikaw po't makikilala sa taong mapagkumbaba. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalong lagi sa banal na pakikinabang, mapangatawan na nanawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pagsasaloob ng lagi naming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa.
Naway maginda ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, mayroon po tayong maghapong pagpapakumpisal ngayong araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation. Ito ay simula 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali. Magpapatuloy ito sa 2 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ika-4, maaari nating iaalay ang ating mga rosas sa imahe ni Santo Padre Pio pagkatapos ng banal na misa at sa pasisimula ng liturhiya ng pagpapagaling. Ang kulay puting rosas ay simbolo ng ating mga pasasalamat at kulay pula naman para sa ating mga kahilingan. Ika-5, mga kapiyo, malugod namin kayong inaanyayahan sa isasagawang lakbay parokya sa darating na March 26, araw ng Huwebes. Tayo ay maglalakbay sa 7 simbahan sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Ang banal na misa ay isasagawa sa simbahan ng Manawag sa ganap na 7 at kalahati ng umaga. Ito ay nagkakahalaga ng 3,500 piso. Para sa mga detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan lamang sa ating opisina. Ang pagpapalista ay extended hanggang March 15. Halina't sama-sama tayong maglakbay habang nagninilay sa daan ng krus ni Jesus. Ika-6, bahagi ng ating mga pangkwaresmang gawain, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa 3 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ika-7, ipinagbibigay alam po sa lahat na ang tanggapan para sa ating mga pamisa at car blessing ay inilipat na sa ibabang palapag ng belfry o kampanaryo. Ika-8, sa darating na March 23 ay araw ng papapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Simula March 23, sa tulong ng Blesses Diagnostic Laboratory at PhilHealth Yakap, magkakaroon na rin tayo ng libreng blood test, kabilang ang blood sugar, kolesterol at creatinine. Para sa detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan tayo sa opisina at hanapin si Ms. Bernadette, dalhin lamang ang PhilHealth ID o anumang government-issued ID. Ika-9, narito po sa atin ngayon ang mga missionaries of faith. Pakinggan po natin sila. Isang maganda at pinagpalang araw na Sabado po sa inyong lahat. Ako po si Brother Jeffrey Cortez at may kasama po ako na nandun sa likod, si Brother Jansel at Brother Jezreel. Kami po ang mga seminarista ng Kongregasyon ng Missionaries of Faith. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong makapunta sa inyong pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio upang ibahagi ang aming misyon bilang mga lingkod ng Diyos. Meron po kaming mga dalang magazines dyan po sa likod. Makikita nyo din po sa screen ang aming Fides. Ang Fides po ay nalalaman ng aming refleksyon, kwento ng bukasyon at mga gawain at karanasan ng aming seminaryo. Sa pamamagitan po nito, nais naming maibahagi sa inyo ang buhay at paglalakbay ng aming mga seminarista, ang kanilang mga pangarap, sakripisyo at ang kanilang patuloy na pagtugon sa tawag ng Panginoon. May 2 pong layunin ang aming ginagawang itong. Una po ang medical assistance ng aming mga pari dahil marami po sa kanila ang tumanda na sa paglilingkod at may ilan din pong nagkakasakit habang patuloy ang nag-aalay ng kanilang buhay para sa simbahan. Ikalawa po ay ang financial assistance naming mga seminarista na nasa iba't ibang antas ng formasyon. Sa pamamagitan po ng aming mission appeal na ito, na aming inilalapit sa inyo, ay napakalaking tulong po para sa aming layunin at kongregasyon. Nawa po ang
suportahan ninyo ang aming gawaing ito at sa ngalan po ng aming kongregasyon sa pangunguna ng aming Provincial Superior, Reverend Father Benjamin A. Andes Jr., MF, taus-puso po at lubos po naming ipinapaabot ang aming pasasalamat sa bawat isa po sa inyo. Naway patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at gantimpalaan ang inyong kabutihan. Magsitayo po lahat. Pagkatapos po ng banal na misa ay ating isasagawa ang prayer healing at ang pagbabasbas ng inyong mga religious articles at pag-aalay ng mga bulaklak para kay Santo Padre Pio. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Maaari po nating ialay ang ating mga rosas. Ating gunitain ng buhay na banal ng sampari kay Kristo, lubos na nagmahal. Inaanyayahan po natin ang may mga bulaklak na iaalay kay Padre Pio para dalhin na dito sa unahan. Ang stigmata, 50 taon niya dinala. Di alintana ang Muli po, para sa sakit mga at gustong mag-aalay ng bulaklak kay Santo Padre Pio, pwede nyo na pong ialay dito sa unahan ng altar sa kanyang imahe. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa't huwag mangamba, ay lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabuting bagay at nagpagaling ng may sakit, ay nag-uutos sa kanyang mga alagad na alagaan ng mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Tayong lahat, Padre Pio, Taga Pietrelcina, Monghing Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas para sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Sakit sa katawan, sakit sa kaluluwa, sakit sa puso, at sakit espiritu. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin to sa pagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon po ay ating isasagawa ang pagbabasbas sa mga tao, kasabay nating babasbasan ang gamit sa panalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga naririto ngayon, ganoon na rin sa mga sumusubaybay sa amin sa magitan ng FB Live, at sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imaheng, dasalan, mga bulaklak na rosas, na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aaral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mahamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.